Magandang hapon po sa inyo lahat. Hapon. Okay po ba tayo? Pakikalabit po yung mga tabi natin, sabihin na natin. Kapatid, hindi po matagal, malapit na matapos. Bago po tayo magsalita, inaanyayahan ko po kayo na sumandaling manalangin. Panginoon namin Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa privilege nito na pinagkaloob niyo po sa inyong lingkod na maihayag, Panginoon, ang isa sa mga huling mensahe mo sa krus ng Kalbaryo. Kung may nakikita po kayong karumihan or mali sa akin, pakilinisin niyo po ako at itago niyo po ako sa inyong lingkod nang sa gayon ang kaluwalhatian niyo po ang mahayag. Ang lahat po ng ito ay tinataas ko sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And good afternoon po ulit mga kapatid. Okay pa po ba tayo? Dapat lang po, no? Kasi mula po sa first speaker hanggang sa panglima po, kung isa-summarize po natin yan, puno po ng pag-asa yung mensahe po nila, no? At sa kay Brother Darwin po, sinabi niya po doon yung libre. No? Sa tayong mga tao po, no? Kapag narinig natin yung salitang libre, naguunan po tayo. Katulad po natin ngayon sa inyo mga kapatid na tinanggap po natin yung libre. Yung libreng tubig na binigay ng ating Panginoon. Hindi lang po ito basta-basta tubig, kundi ito po ay tubig ng buhay. Yan po. Sa hapon po ito, ang tatalakayin po natin is based po sa John 19:30. When we had received the next po. John 19:30, when we had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa verse po na yan, no? Ang highlight po natin is yung salitang "it is finished" po. At magagamit po natin yan sa everyday life po natin, no? Sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho. Halimbawa na lang po sa mga students po na may nalalapit po na pagsusulit or mga exam. Mga ilang linggo po sila mag-aaral yan, magsusunod ng kilay para mag-aral at pag natapos po nila yung exam, tapos na, it is finished. Or for example po sa mga workers natin, no, may mga task po na binibigay yung mga boss po natin na pag natapos po natin or kapag kung hanggang alas 5 lang po tayo, makita mo na sa orasan 4:59 na, tapos na, it is finished. Magka-clock out na tayo. Habang sa pag-aaral po, no, sa mensahe po ito, yung it is finished po ay hango or galing po sa salitang Greek na tetelestai, meaning to bring to a close, to finish, to end, complete, and to pay. Itong salitang tetelestai po ay ginamit po sa first century ng mga tao po noon na maaari nating ihambing sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? First po is yung faithful servant. Ay kung makita po natin sa picture, no, may master and servant po na kapag natapos na po ng isang servant yung task or yung pinagagawa sa kanya ng master niya, babalik po siya dito at sasabihin na tetelestai, it is finished. Gaya po ng ating Panginoon, bumaba po siya dito sa lupa dahil sa meron po siyang mission or may kailangan po siyang gawin. Hindi po ay ihayag po yung kaluwalhatian ng Diyos Ama at isave po tayo. Mababasa po natin yan sa John 17:4. Niluluwalhati kita sa lupa pagkaganap po ng gawa na pinapagawa mo sa akin. Malinaw po dyan na sinasabi na mayroon pong
mission or task po ang ating Panginoong Jesus nang bumaba po siya dito sa lupa. Second po is, yan po, mga artists. Makita po natin yan sa picture. Meron po dyan painter, may sculptor, may musician po. Kapag natapos na po ng mga artist, no, yung kanilang craft or mga obra po nila, bago po nila i-unveil sa public na kapag wala na pong bawas or wala na kailangan ilagdag, tapos na, yan, tetelestai, it is finished. Parang, kung halimbawa po, ihalin tulad po natin sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, na po natin na yung ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak po na mababa po, naging slave, servant. Tapos po sa kanyang ministry po natin na pinahirapan po siya, kinutya, hindi po kinilala. Worst po is pinapako po siya sa krus at namatay. Yun po yung mark ng Old Covenant at nag-open po ng panibagong covenant. Yung dati po na paghahain po ng mga pinatabang unblemished or pinatabang mga hayop o tupa para po sa ikaliligtas ng mga kasalanan natin ay tinapos na po ng ating Panginoon once and for all po. Third po is yung mga accountants or tax collector. Yung mga archaeologists po natin, may inahukay po sila na isang tax receipt na may tatak po na tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoon Jesus nang siya po ay pinako at namatay. Nabayaran na po ng ating Panginoong Jesus ang lahat po ng ating mga kasalanan noon, ngayon, at saka yung mga kasalanan po natin sa hinaharap. Ngayon po, nung ako po ay, share ko lang po, nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, namumuhay din po ako sa kasalanan, hindi po yung magagalitin ako, mga sinungaling, tapos pag mayroon na pong nag-i-invite po sa akin na ay nag-aaya po sa akin na magsimba or mag-church. Lagi po may dahilan sa kanila. Paibaba po yun, linggo-linggo. Tapos ngayon po, totoo nga po yung sinasabi ng mga nagsasalita po dito sa unahan na kapag nag-aaral ka po ng message, yung unang unang makapag-aral or makakaano ng mensahe is yung magsasalita po. Ano nga po ba yung implications ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa buhay po natin? Number 1 po, victory over sin and death. We are not living in sin anymore. Mababasa po natin doon sa binasa natin verse kanina sa John 19:30 na sinabi po niyo doon, it is finished. Hindi niya po sinabing, I am finished or I have finished. Yung kamatayan po ay hindi natin magiging katapusan dahil meron po tayong Kristo sa ating buhay, meron po tayong buhay na walang hanggan. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 15:57 po. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po na sinasabi na nanalo na po ang ating Panginoon sa kasalanan at sa kamatayan. Ang second po is yung fulfillment po. Fulfillment of God's plan of salvation. Mababasa po natin sa Ephesians 1:7-10. Basahin ko po. Sa kanya, 7, sa kanya meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya sa 8, na pinagsagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. 9, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. At sa last verse po, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.
Matatandaan po natin no, nung tayo po ay nahiwalay sa ating Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. At dahil po at alam din po natin na galit na galit po ang ating Ama sa kasalanan. Dito po sa ginawa po ng ating Panginoon, kung matin po kayo ng doctrine, sinabi po doon na makikita po natin dito yung dalawang nature po ng ating Panginoon. Yung pagiging righteous at saka yung pagiging loving. Maano po natin dito na dahil galit po ang ating Ama sa kasalanan, dapat po patawan po ng kaparusahan. So dapat po lahat po tayo ay maparusahan po. At dahil loving po ang ating Panginoon, at binigay niya po ang kanyang bugtong na anak para may save tayo, ma-justify tayo, ma-redeem tayo, ma-reconcile po at mabalik po yung ugnayan po na naputol dahil sa mga kasalanan po natin. Yan po. Sa third po, new hope for the believers of Christ. Sa 2 Corinthians po 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Nang inaccept po natin ang ating Panginoon na ating Diyos at tagapagligtas at nabaptize po tayo, yung dating pagkatao po natin ay namatay na. At yung panibagong tayo na yun po, panibagong tayo po. Yung the debt, tapos po, the debt has been paid po. Tandaan po natin na tinapos na po ng ating Panginoon nung nasa cross po siya ng Kalbaryo ang laban po para sa atin. Kaya di na po dapat tayo mahabahala or matakot dahil meron po tayong Kristo sa ating buhay. Kasi po minsan po tayo po kapag nakakagawa po ng kasalanan or nagkapatong-patong na po yung mga kasalanan po natin, minsan nahihiya po tayong lumapit. Parang ayun nga po, sinabi ko, nung di pa po ako nakakilala, hindi po isang rason kung bakit hindi po ako tumatanggap dahil rin po ako, nabuyo rin po ako ng sanlibutan na kapag nagsisimba, sabihin, bubulungan ka na, masusunog ka dyan. Isa rin po ako sa mga po na. Kaya po, dito po, tinapos na po ng ating Panginoon yung kasalanan po natin, no? Kaya po sinabi ko po kanina, ang kasalanan po natin noon, kasalanan natin ngayon, tsaka yung kasalanan po natin sa hinaharap. Yun. Para po sa ating conclusion po, when Jesus said it is finished, He declared the complete and final payment for our sins and the fulfillment of God's plan of salvation. Through His sacrifice, we now have victory over sin, a restored relationship with the Father, and a new hope in Christ. Because of this, we can live in freedom knowing that the battle has already been won. Yung freedom po na sinasabi dyan is yung freedom po na ina-enjoy po natin ngayon. At tayong mga Christians po, pwede natin ihambing yung buhay po natin bilang Christians sa isang race or marathon po. Na alam po natin na pagka nasa race po tayo or marathon, may finish line po. Tayong mga Kristiyano po, ang finish line po na hinahangad natin is yung buhay na walang hanggan. At sa marathon po or sa race, may tinatawag din po tayong DNF or yung did not finish. Sana po tayo mga Kristiyano, wag po tayo magpakampante na dahil inaccept na natin si Christ, na-receive na natin yung salvation, na-receive na po natin yung freedom na ina-enjoy po natin ngayon. Dapat po hindi po tayo magpakakampante na ligtas na tayo. Dapat magpursige po tayo sa pag-follow po kay Christ. At yun nga po, lagi pong sinasabi po ng mga elders po natin dito na yung tatlong bagay po, yung unang-una yung prayer po. Yan po yung direct connection po natin sa ating Panginoon. Yung wifi po natin na dito po natin sinasabi yung mga hinahin po natin. Dito po tayo humingi ng forgiveness sa mga kasalanan po natin. At kung meron po mga bumabagabag sa atin, sa puso't isipan natin, dito rin po natin sinasabi sa ating Panginoon.
Second po, yung every Sunday po, mapapansin naman po natin, no, every announcement po, sinasabi po yung Bible reading. Importante rin po yung Bible reading sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, na dito po tayo na huhubog or nasasanay po, and ito rin po natin makikita yung mga sagot sa mga katanungan po natin. At para po makagawa yung Holy Spirit sa atin, kailangan po nagbabasa po tayo ng Bible. As third po is yung fellowship. Huwag po natin kakalimutan yung ito pong ginagawa natin ngayon, ng fellowship. Dito po tayo nakapagpalakasan po magkakapatid. Nagpapaalalahanan at gaya po ng ating Panginoon, masasabi rin po natin sa buhay natin na with full faith and confidence na, Lord, it is finished. Tapos na. Nilambaw po mga kapatid, magandang hapon po ulit.